Tingnan po natin itong mga sangkay kasi ang ating Vice Presidente nagsalita na po ngayon tungkol po dito sa kanyang impeachment. So masyado pong mainit ang Pilipinas pagdating sa politika. No? At ang impeachment ni VP Sara ay gumugulo ngayon. At ito po ang posibleng delikadong sitwasyon, pwedeng mangyari kay VP Sara once na matuluyan po siya dahil po sa impeachment na ito. Bago natin pag-usapan mga sangkay ang bagay na ito sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Road to 2 million subscribers na po tayo. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, shoutout po sa inyong lahat ngayon. Ngayon kasi, ang ating Vice Presidente, nagsalita na po regarding dito, mga sangkay. At ngayon, ito po yung kanyang pasabog. Hindi sila nag-consulta sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment. Okay. Itong tinutukoy ni VP Sara, ito ba ay patungkol po sa impeachment complaint sa kanya na kung saan itong sila Attorney Torion ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema na ipatigil ang ginagawang pagdinig sa kaso ni VP Sara doon po sa Kongreso. Ngayon, sabi ni VP Sara, hindi sila kumonsulta sa akin. Pero kayo, mga sakay, maniniwala ba kayo dyan? Tingin nyo, hindi talaga kumonsulta ang ating hindi po kumonsulta itong mga lawyer na ito. Kasi ang kasama po sa mga lawyer na ito, maliban po kay Torion, meron pa po sila Vic Rodriguez eh. So gusto po nilang ipatigil. Alam nyo guys naging matagumpay na po yung unang ginawa nilang ganyan. At ngayon, kapag nasundan ulit itong mga sangkay, mamaya paboran ulit ng Supreme Court, itong mga lawyer ni VP Sara, baka, ewan ko lang, kung magkagulo ang Pilipinas dyan. Sa panahon na yun, iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. Okay, iniwan na po ni Sara Duterte sa mga abogado daw po niya itong about sa impeachment. Baga di na daw niya iniisip. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng Next question, Bill, VP election naman, aside sa apat, aside sa election related, election related. aside dun sa apat na sinabi mo na may kumausap na sa'yo na maging Senate slate, nadagdagan ba at may mga partido na ba na lumapit? Okay, may mga partido na ba na lumapit daw kay VP Sara? O sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yun pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamamalaan. Kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Okay, so yun po yung opinion, reaksyon ni Sara Duterte hinggil po dito sa impeachment proceedings. At sa ginawa po ni Attorney Torion na pag-file ng petition sa Korte Suprema tungkol po dito sa mga pagdinig sa Kongreso. Kasi ayaw po nila mga sangke kasi nagkakaroon daw po ng mini trial. Pero para po sa inyong kalaman, wala naman po talagang mini trial kasi yun po ay isang impeachment process na kailangan po nilang sundin. Ngayon, mga sangkay, ito pa yung balita na matindi. Sa impeachment proceedings, gumugulong din ng mga reklamo laban kay VP Sara
sa Office of the Ombudsman. Nasa verification stage na raw ang mga ito ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Maliban sa kamera, may patong-patong na reklamo rin na kinaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Alam na natin yan mga sangkay. Si Trillanes talaga. Dinudot ang mga Duterte. Matagal na pong ginagawa niya yan mga sangkay. Pero may mga punto siyang iba eh. No? May mga sinasabi siya na medyo totoo eh. Pero yung iba, I don't know mga sangkay. Pero tandaan po natin, ang nagdala kay PRRD doon po sa The Hague, si Trillanes, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Si Trillanes po yun. Siya po ang nag-file ng kaso sa ICC. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints is that it's going through fact-finding investigation. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Kabilang sa laman ng reklamo ay ang affidavit na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Ito maliban pa po itong mga sangkay sa sa impeachment. Complaint. Iba pa po itong mga reklamo mga sangkay sa Office of the Ombudsman. Na si Remil Madriaga. Kasalukuyang nasa Camp Bagong Diwa si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, bahagi ng fact-finding investigation ay ang makausap nila si Madriaga. Iginit din ni Clavano na hindi dapat husgahan ng pagiging witness ni Madriaga laban kay Vice President Duterte nang dahil siya ay isang bilanggo. It's really a matter of being able to interface with the actual witness, because if we rely on mere paper, mere allegations that are written down as opposed to actually seeing the person and dialoguing with them, asking probing questions in a more comfortable setting, that it pales in comparison. Yeah. Right? So I think that would be the best way to see the credibility. Una naman ang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Madriaga. Pinabulaan na rin ng kanyang legal camp ang mga akusasyon ng nagpakilalang bagman dahil sa nila'y inconsistencies nito. Samantala, siniguro ng opisina ng Ombudsman na kumpleto ang hawak nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte. Pero nasa Mindanao office raw nila ang kopya ng SALE ni Duterte para sa panahong alkalde siya ng Davao. Nangako naman ang Office of the Ombudsman na handa silang sumunod sa utos ng House Committee on Justice matapos sila ipasabina para sa mga posibleng dokumento na gagamitin sa investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so ayan, mga sangkay ang update natin dyan. At itong si Madriaga ay isa po sa mga highlight sa impeachment ni VP Sara. Kung matutuluyan po ito sa impeachment trial. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Naniniwala ba kayo na si VP Sara ay walang kinalaman sa petisyon ni Torion sa Supreme Court? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.